Miko, nagseselos ka ba? Isang pilyo, ngunit seryosong bulong ang nagpabilis ng tibok ng aking puso habang nakakulong ako sa pagitan ng dalawang malaking container van sa madilim na paradahan ng bodega. Ramdam ko ang mainit at malalim na paghinga ni Brandon, ang seryoso at morenong kargador na ilang pulgada na lang ang layo ng mukha sa akin. Hinarangan niya ang aking daan gamit ang kanyang matitipunong bisig, pilit akong binibihag sa isang sitwasyong hindi ko na matatakasan. Bago ko pa man maipaliwanag ang bigat ng aking nararamdaman dahil sa selos, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan, isang hudyat ng tadhana na magdadala sa amin sa loob ng isang nakaparadang trailer truck, kung saan ang malamig na gabi ay tuluyang nalusaw ng isang mapusok at matagal ng pinigil na halik. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Bago natin alamin kung paano umabot sa ganitong kainit na tagpo ang kwento ni Miko at Brandon, huwag ninyong kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga pinakabagong mapusok at madamdaming kwento na tiyak na aantig sa inyong mga puso. Gusto ko rin magbigay ng isang malaking shout out kay Tereso Cornita na masugid na nakikinig mula sa maganda at sikat na Siargao Island, Surigao del Norte. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Tara, simulan na natin ang kwento. Kuya Will, magandang gabi. Isang mapagpalang gabi rin sa lahat ng mga solid listeners ng iyong programa. Ako nga pala si Miko, 20 years old, isang working student na kumukuha ng kursong education. Para matustusan ang pag-aaral ko, pumasok ako bilang panggabing encoder at taga-imbentaryo sa isang malaking bodega ng mga construction materials. Kuya Will, ang pwesto ko ay nasa isang maliit na opisina na may glass window sa mismong loob ng bodega. Kaya kitang-kita ko ang buong operations at ang labas-masok ng mga truck at kargador. Sanay ako sa puyat, sanay ako sa alikabok, at higit sa lahat, sanay akong mag-isa. Akala ko, ang focus ko lang talaga ay makatapos ng pag-aaral. Pero ika nga nila, darating ang pag-ibig kung kailan hindi mo inaasahan. Doon ko unang nakilala si Brandon, 23 years old. Siya naman ang bagong kargador sa bodega namin. Matangkad si Brandon, moreno, at halatang sanay sa mabibigat na trabaho dahil sa tindig niya. Unang araw pa lang niya, napansin ko na siya. Habang ang ibang kargador ay nagrereklamo sa bigat ng mga sako ng semento, si Brandon, diretso lang ang pasok, tahimik, at seryoso sa trabaho. Isang gabi, bandang 11:00 na, nagkaaberya ang system ko habang nagbibilang ng mga natirang bakal. Lumapit si Brandon sa counter ko para mag-abot ng delivery receipt. Doon ko siya unang natitigan ng malapitan. Kuya Will, amoy semento siya na may kahalong matapang na pabango. Boss, pakicheck naman kung tama tong nababa namin, sabi niya sa malalim niyang boses na parang humaplos sa puso ko. Nabitawan ko ang ballpen ko sa sobrang kaba. Kuya Will, tumawa siya ng mahina, isang pilyong ngiti na nagpakita ng pantay niyang mga ngipin bago niya pinulot ang ballpen at iniabot sa akin. Doon nagsimula ang kabog sa dibdib ko na hanggang na ngayon ay nagpapatakbo pa rin ng imahinasyon ko. Kuya Will, mula nung gabing mabitawan ko ang ballpen ko, naging paborito ko ng pagmasdan ang sulok ng bodega kung saan madalas magpahinga si Brandon. Nalaman ko sa mga kwentuhan na galing siya sa Leyte at siya ang inaasahan ng kanyang mga kapatid.
Tuwing break time, habang ang ibang kargador ay nagsusugal o natutulog, napapansin ko na palaging naghahanap ng dahilan si Brandon para lumapit sa may opisina ko. Minsan, hihingi ng tubig, minsan magtatanong tungkol sa schedule ng susunod na truck. Pero ramdam ko na gusto niya lang din akong makausap. Isang gabi napansin kong wala siyang dalang baon at nakaupo lang siya sa tabi ng lumang forklift habang seryosong pinapanood ang driver na nag-aayos ng makina nito. Mukhang interesado siya sa mga tools at tornilyo. Lakas loob akong lumapit sa kanya, dala ang isang balot ng tinapay at malamig na tubig. "Brandon, mukhang hindi ka pa kumakain. Sa'yo na to," sabi ko. Tumingala siya sa akin, tila nabigla, bago dahan-dahang ngumiti. "Salamat, Miko. Hulog ka ng langit, kanina pa nga kumakalamang tiyan ko," sagot niya. Naupo ako sa tabi niya, hindi alintana ang alikabok. Habang kumakain siya, nagkwento siya na mahilig talaga siya sa mga makina noon pa sa probinsya. Kaya lang hindi pinalad makapag-aral ng kurso. Doon ko nakita na sa kabila ng kanyang seryosong mukha, may mga pangarap din siya. Bago matapos ang break time namin, bago siya bumalik sa pagbubuhat, hinawakan niya ang kamay ko para magpasalamat ulit. "Kuya Will," magaspang ang palad niya dahil sa kalyo. Pero ang higpit ng hawak niya ay may kasamang kakaibang init na dinaloy sa buong katawan ko. Ramdam na ramdam ko ang lapit ng presensya niya at doon ko napagtanto na unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. "Kuya Will," habang lumilipas ang mga linggo, lalong naging lantad ang pagpaparamdam ni Brandon. Palagi niya akong hinahatid sa sakayan ng jeep tuwing madaling araw pagkatapos ng shift namin. Pero isang araw, nagbago ang ihip ng hangin. May pumasok na bagong encoder sa umaga, si Gina. Napansin ko na madalas siyang lumapit kay Brandon. Nagbibigay din ng pagkain at madalas silang magkausap sa tuwing nag-aabot ng resibo. "Kuya Will, hindi ko alam kung bakit biglang kumulo ang dugo ko. May kung anong mabigat sa dibdib ko sa tuwing nakikita kong ngumingiti si Brandon sa kanya. Dahil sa selos, naging mailap ako. Kapag lumalapit si Brandon sa counter ko para mag-abot ng papeles, hindi ko siya tinitingnan sa mata. Mabilis ko lang itong kinukuha ng walang imik. Napansin ko naman na kahit pagod si Brandon sa pagbubuhat, mas lalo siyang naging mapagpilit na mapansin ko. Isang gabi, matapos ang shift, nakita ko si Brandon na seryosong nakikipagkwentuhan sa driver ng forklift tungkol sa problema ng makina nito. Kahit tapos na ang trabaho niya, nandoon pa rin siya, tinutulungan ang driver habang nakamasid sa bawat piyesa. Pero nung mapansin niyang palabas na ako ng bodega, binitawan niya agad ang hawak niyang wrench at sumunod sa akin. Hinila niya ako sa pagitan ng dalawang malaking container van sa paradahan ng mga truck. "Miko, may problema ba tayo? Bakit mo ako iniwasan buong linggo?" Seryosong tanong niya, habang ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ko. Nararamdaman ko ang kanyang malalim na paghinga. "Wala, Brandon. Marami lang akong iniisip," pagsisinungaling ko. Pero mas nilapit niya ang katawan niya sa akin. Hinarangan niya ako para hindi ako makaalis. "Huwag kang magsinungaling, Miko. Nakikita ko sa mga mata mo tuwing lumalapit si Gina. Nagseselos ka ba?" Bulong niya sa isang pilyo, ngunit seryosong tono. "Kuya Will," halos manghina ang mga tuhod ko sa tindi ng tensyon sa pagitan naming dalawa. "Kuya Will," hindi ako nakasagot agad. Nanatili kaming magkadikit sa dilim, ramdamang mabilis na pintig ng aming mga puso. Tamang-tama naman na biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Walang nagawa kundi ang sumilong kami sa loob ng isang nakaparadang lumang trailer truck sa sulok ng bodega.
Doon, sa loob ng saradong espasyo na tanging tunog lang ng ulan ang naririnig, unti-unting nawala ang lamig ng gabi dahil sa tindi ng emosyon namin. Oo, Brandon, nagseselos ako. Biglang pagsabog ko, hindi ko na kayang itago. Sino ba naman ako? Isang ordinaryong encoder lang, habang si Gina, bagay na bagay sa'yo. Alam kong mali to, pero mahal na kita, Brandon. Hindi ko mapigilan. Napayuko ako, naghahanda na sa posibleng pag-iwan niya sa akin. Pero nagulat ako nang dahan-dahang dinala ni Brandon ang kanyang mga kamay sa aking mukha. Inangat niya ang aking mukha. Akala mo ba kaya ako laging nagpupuyat at tumatambay dito dahil lang sa trabaho? Bulong niya na may halong lambing sa kanyang tinig. Miko, kaya nga ako nagtitiyagang pumasok araw-araw kasi alam kong pagkatapos ng pagod ko, ikaw ang makakasama ko, si Gina. Kaibigan lang yon at alam niyang ikaw ang gusto ko. Matagal na, Miko. Hindi pa ako nakakasagot ng tuluyan ng dahan-dahang ilapit ni Brandon ang kanyang labi sa akin. Ang unang halik na iyon, Kuya Will, ay puno ng pagnanasa at matagal na pinigil na emosyon. Hinila niya ako palapit sa kanyang katawan habang ang ulan sa labas ay naging saksi sa pagtatagpo ng aming mga labi. Kuya Will, matapos ang gabing iyon sa trailer truck, opisyal na naging kami. Isang Sabado ng gabi na walang pasok sa bodega at umuwi sa probinsya ang mga kasamahan ko sa boarding house. Niyaya ko si Brandon na doon muna magpalipas ng gabi. Maliit lang ang kwarto ko, isang single bed, isang electric fan, at mga libro sa gilid. Pero nung gabing pumasok si Brandon, ang maliit na espasyong iyon ay naging saksi sa pagbabago ng takbo ng buhay naming dalawa. Pagkatapos niyang maligo, lumabas siya na tanging tuwalya lang ang nakabalot sa kanyang baywang. Kuya Will, doon ko unang naramdaman kung gaano kasarap mahalin ng totoo ng isang taong tulad niya. Naupo siya sa tabi ko sa kama. Seryoso ang kanyang mga mata ngunit puno ng lambing habang hinahawakan ang aking mukha. Sigurado ka ba dito, Miko? Tanong niya. Tumango ako bilang sagot. Kuya Will, malinaw sa amin ang bawat nangyari nung gabing iyon. Dahan-dahan niyang binitawan ang kanyang tuwalya at hinila ako palapit sa kanya sa ibabaw ng kama. Sa bawat haplos at halik ni Brandon, ramdam ko ang tindi ng kanyang pagnanasa na sumasabay sa sarili kong pananabik. Ang init ng kanyang katawan ay naging hudyat para tuluyan kaming magparaya sa isa't isa. Hindi ko na idedetalye ang bawat pangyayari na naganap sa amin. Sapat na sigurong sabihin na tuluyan naming ibinigay ang aming mga sarili sa tindi ng pagnanasa. Ang tanging saksi lang ay ang dilim ng kwarto at ang marahang tunog ng electric fan habang nilalasap namin ang bawat nakaw na sandali ng aming katawan. Isang gabi ng pagsuko at pag-angkin na binuo ng tapat na pagmamahal. Nang magmadaling araw, natulog kaming magkayakap. Pagod ngunit may ngiti sa aming mga labi. Kuya Will, ngunit hindi laging madali ang kwento ng pag-ibig. Hindi nagtagal, may mga nakapansin sa relasyon namin sa loob ng bodega. Ang ilang kapwa niya kargador ay nagsimulang magbago ang turing sa kanya. Naririnig ko ang mga bulong-bulungan tuwing dadaan ako para mag-imbentaryo. Sayang si Brandon, pumatol sa bakla. O kaya, ambisyoso, pumatol sa magiging guro. Nasasaktan ako para sa kanya, Kuya Will. Pakiramdam ko, dahil sa akin, nadadamay siya. Mabuti na lang, napansin kong umiwas na rin si Gina at minsan pa nga ay ipinagtatanggol kami sa mga tsismosa sa bodega. Pero isang hapon, nakita ko pa rin si Brandon na kinakantyawan ng mga kasamahan niya habang nagbubuhat ng mga bakal. Hoy Brandon, dahan-dahang mapagod. Baka walang lakas para sa encoder mo mamaya. Sabay tawa ng mga ito.
Nakita kong umigting ang panga ni Brandon at humigpit ang hawak niya sa bakal. Pero pinili niyang manahimik at bilisan ang paglalakad para maiwasan ang gulo. Matigas talaga ang paninindigan niya. Nang gabing iyon, habang naglalakad kami pauwi, umiyak ako sa harap niya. "Brandon, hiwalay na lang tayo. Ayokong lait-laiting ka nila dahil sa akin," sabi ko habang humahagulgol. Biglang tumigil si Brandon, hinawakan ng dalawang balikat ko at tinitigan ako ng diretso sa mga mata. "Miko, makinig ka sa akin. Wala akong pakialam kung anong sabihin nila at kung may alam silang problema sa makina. Baka matulungan ko pa sila. Pero sa relasyon natin, walang problema. Hindi kita bibitawan kahit anong sabihin nila." Seryosong sabi niya, sabay hila sa akin para sa isang mahigpit na yakap. "Kuya Will," dahil sa katatagan ni Brandon, mas lalo kong napatunayan na hindi ko dapat ikahiya ang pagmamahal ko sa kanya. Isang gabi, matapos ang isang napakahabang shift kung saan halos buong gabi siyang naglipat ng mga heavy construction tools at tumulong din sa pag-aayos ng nasirang truck ng kumpanya, pumunta siya sa aking boarding house na bakas ang labis na kapag-uran. May mga mapupulang marka sa kanyang balikat dahil sa bigat ng trabaho at ramdam ko ang paninigas ng kanyang mga kalamnan. Pinaupo ko siya sa gilid ng kama at kumuha ako ng maligamgam na tubig at ointment. Dahan-dahan kong hinubad ang kanyang t-shirt at sinimulan kong hilutin ang kanyang mga balikat at likod. "Kuya Will," habang dahan-dahang gumagalaw ang mga kamay ko sa kanyang nananakit na katawan, maririnig ang kanyang mahihinang ungkol sa ginhawa ng aking hilot. "Salamat, Miko. Nawawala ang lahat ng sakit sa katawan ko kapag ganito," bulong niya habang nakapikit ang mga mata. Ang simpleng pag-aalaga na iyon ay muling gumising sa natutulog naming pagnanasa. Humarap siya sa akin, hinila ako paupo sa kanyang kandungan at sa pagdampi ng aming mga balat, alam na namin ang susunod na mangyayari. Doon na nga tuluyang may nangyari sa amin, isang gabi na punong-puno ng init at pagnanasa. Ang gabing iyon ay naging mas malalim at mas matindi kaysa sa una. Sa bawat galaw, bawat haplos, at bawat mainit na halik na pinagsaluhan namin sa ibabaw ng maliit na kama, naramdaman ko na mas matibay pa sa semento ang pundasyon ng aming relasyon. Doon namin muling pinatunayan na ang pagmamahal namin ay hindi basta-basta matitibag ng kahit na sino. Kuya Will, lumipas ang 2 taon. Sa wakas nakapagtapos ako sa aking pag-aaral at ngayon ay isa na akong ganap na guro. At si Brandon, dahil sa hilig niya sa machines na nakita ko noon pa sa bodega, sa tulong ng kaunting naipon ko at ng sipag niya, nakapag-enroll siya sa isang short course para sa pagiging heavy equipment mechanic. Ngayon ay nagtatrabaho na siya sa isang malaking talyer. Hindi na sako ng semento ang kanyang dinadala araw-araw, kundi mga piyesa at machines na ng mga sasakyan. Pero ang pagmamahal niya sa akin, mas lalo pang humigpit. Isang araw, bago ko tapusin ang sulat na ito, binisita ko siya sa bagong talyer na pinagtatrabahuhan niya. Pagkakita niya sa akin, kahit may mga dumi at grasa pa ang kanyang mga kamay, lumapit siya at binigyan ako ng isang mabilis ngunit matamis na halik sa labi. Ngumiti lang ang mga kasamahan niyang mekaniko habang patuloy sa kanilang pagtatrabaho dahil kilala na nila kung sino ako sa buhay ni Brandon at tanggap nila kami kung ano kami. "Miko, ikaw ang pinakamagandang premyo ko sa lahat ng pagod ko sa buhay," bulong niya sa akin habang nagpupunas ng pawis. "Kuya Will, kaya ko ibinahagi ang kwentong ito ay para magsilbing inspirasyon. Huwag nating tingnan ang isang tao base sa kanyang trabaho o estado sa buhay. Ang isang simpleng kargador o mekaniko
ay may kakayahang magmahal ng tapat at totoo. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi sinusukat sa kung ano ang hawak ng iyong mga kamay, kundi sa kung gaano mo kahandang panindigan ang taong mahal mo. Ito ang kwento namin ni Brandon. Maraming salamat, Kuya Will. Napakagandang kwento. Grabe, nakakakilig na ewan na may halong bilib ang pagmamahalan ng dalawang ito. Sa totoo lang, habang binabasa ko tong sulat ni Miko, ramdam na ramdam ko yung proud sa puso niya. Sino ba naman ang hindi gaganahan sa buhay kung may isang Brandon na handang humarap sa bagyo? Hindi ka bibitawan kahit anong panghuhusga ng mga kasamahan sa bodega, at higit sa lahat, hindi takot panindigan ka. Iba rin talaga kapag nahanap mo yung taong magsisilbing safe zone mo sa magulong mundo. Miko, ang masasabi ko lang sa inyo ni Brandon, ituloy nyo lang yan. Ang relasyon ninyo kasi, hindi lang naman basta nabuo sa mga nakaw na tingin o dun sa mainit na gabi sa trailer truck. Nabuo kayo dahil naging pangarap nyo ang isa't isa. Ikaw ang nagtulak sa kanya na mag-aral, at siya naman ang naging sandalan mo nung mga panahong gusto mo nang sumuko. Sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng taong totoong may pakialam sa paglago mo. Kaya alagaan nyo yan. Huwag ninyong papakinggan ang ingay ng paligid. Ang mahalaga, kayong dalawa ang magkasama sa pagbuo ng bukas nyo. Ang pinakamalaking aral dito ay simpleng-simple lang. Ang pag-ibig, walang pinipiling suot o trabaho. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa dumi ng semento o grasa sa kamay niya, kundi sa kung gaano kalinis ang puso niya kapag ikaw na ang hawak niya. Ang pagmamahal ay hindi paramihan ng pera o ganda ng titulo. Ito ay tungkol sa kung paano nyo kayang buhatin ang isa't isa kapag mabigat na ang buhay. Kayo, mga ka-desires, anong reaksyon nyo sa kwento ni Miko at Brandon? Kung kayo ang nasa pwesto ni Miko na nakararanas ng panghuhusga at parinig sa trabaho, kakayanin nyo rin bang manindigan o bibigay kayo sa pressure? I-drop nyo lang ang inyong mga saloobin at maipapayo sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayong gabi, paki-like naman ang videong ito at mag-subscribe na kayo sa ating channel. Huwag nyo rin kalimutang i-share at pindutin ang notification bell para solid kayong updated tuwing may bago tayong upload dito sa M2M Desires. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Ingat kayo palagi at magandang gabi.